So, ang itatakal po natin ngayon is yung tanong ng isa kong client. Siya po ay hiwalay sa asawa. Ngayon, nais niya na ang kanyang i-a-avail na house and lot ay nakapangalan po sa kanyang anak. Maaari po ba to? Ang sagot ko po dyan ay opo at hindi po. Doon muna po tayo sa hindi po. Kung ang mag-a-avail po kayo ng housing loan through Pag-ibig Financing, tapos ang nais nyo po ay, kayo po ang magbabayad, di ba? Kayo po ang magpo-provide. Pero ang nais nyo po ay nakapangalan sa inyong anak. Kahit na po legal age na po ang inyong anak, pero wala po siyang trabaho, kung through Pag-ibig Financing, hindi po talaga po pwede yan. Kasi kay Pag-ibig po, kung kanino po ipapangalan, kanya din po dapat yung mga requirements. So, dahil nga po ang anak niyo po ay although legal age na siya, wala naman po siyang trabaho, hindi po talaga pwede sa kanya. Pero ma'am, dahil gustong-gusto mo na ipangalan sa anak mo at legal age na naman, meron po tayong isang option. Maaari po na through in-house financing. Kapag po through in-house financing, may mga developer pa po. May mga developer po talaga. With in-house financing kasi as long as makapagpakita ka ng proof na may pumapasok ang pera at may capacity to pay ka, hindi po sila masyadong mahigpit dyan. Unlike po kay Pag-ibig na sobrang mahigpit po talaga sila sa proseso. So, kung nais mo pong ipangalan sa anak mo po, kahit nga po students pa lang po yan pwede po yan. Basta legal age na po siya, 18 years old pataas. So, ito nga po is through in-house financing nga lang po. So, kapag in-house financing po, pwede pong ipangalan sa anak mo, kumbaga siya po ang principal buyer, at ang kanya lamang pong ipapakita na proof of income or source of income ay yung pong bank statement kung saan po pumapasok po yung ipinapadala nyo po monthly. So, kailangan nakalagay, makikita po doon na kada buwan po ay may ganitong amount po kayong ipinapadala sa kanya. So, halimbawa, iba-iba naman. So, dapat may required income din po yan kung gaano yung mga ipinapadala. So, kung pre-selling po ang kukunin na project po ninyo, so mas maganda po. Kasi po, mas makakapag-build po pa po kayo doon ng mas magandang cash flow po doon sa inyong bank account. So, kung mag-e-equity po kayo, kasi kalimitan po talaga pagka in-house financing, mas mataas din po talaga yung equity. So, kalimitan halos nga nagpapareho yung amount ng equity at amount ng monthly amortization. So, kung lagi po kayong maghuhulog on a regular basis po sa account po ng anak nyo, so ano po dyan, makikita po dyan yung cash flow po ninyo. So, malaki po ang chance na talagang ma-approve po yung housing loan ng anak nyo po. So, kahit student po lang yan. Ito po, based on my experience po to meron po akong naging client, siya po ay OFW nasa Italy. So, marami po siyang part-time na trabaho po doon. So, isa lang po yung kontrata niya, pero marami po siyang amo. So, marami po siyang income. So, hiningan lang po ng certification yung mga amo po niya. Tapos po, ang naging principal buyer ko po is yung anak po niya na student pa lang. So, 18 years old lang. 18 years old na yung bata. Actually, mag-18 pa nga rin lang po nun Pero pumasok naman siya kasi doon sa equity period So, yon yung equity, habang nagpapadala sila ng equity, so, on a monthly basis, nagpapadala siya, so, nabibuild po yung magandang cash flow po doon sa bank statement po ng kanyang anak. Nakapag-avail naman po sila ng housing loan through in-house financing nga lang po. So, yun nga, ulitin ko lang mas mahal lang ng konti ang interest rate sa in-house financing. Ang good news lang dito is, mas hassle-free po, mas madali ang proseso, at mas mabilis po ang turnover. Kasi po kalimitan po kay pag in-house financing, as long as ready na po yung bahay, nabayaran nyo na po yung equity, kahit po regardless kung gaano yung katagal yung term. Halimbawa, kung ang term nila is 12 months, pero nabayaran nyo po agad, tapos ready na po yung bahay, ready na pong i-process yung loan, mas mabilis po talaga ang loan takeout po kapag ka in-house financing. So yes, maaari pong ibangalan nyo sa anak nyo
na kahit walang trabaho ang inyo pong bahay na kukunin through in-house financing, lalo na po kung ayaw niyo pong ipangalan sa inyo dahil po kayo ay hiwalay sa asawa. So, I hope that helps. Kung marami pa po kayong tanong, i-comment nyo lang po or i-hit nyo po yung subscribe buttons and notification bell para po sa susunod na video na i-upload ko po ay ma-notify po kayo. Marami pong salamat!